depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, senyalis na may-miss ka na ng ex mo kahit hindi pa siya nagchat-chat. May mga tendencies kasi na kaya hindi pa yan nagchat-chat is siguro meron din siyang takot na baka hindi mo siya replyan, ganun. O kaya hindi siya nagre-reach out sa'yo because of the pride game, kung tawagin natin. Hindi nyo naman maiwasan minsan yan, lalo na kapag nag-no contact rule kayo. Minsan, may mga times na no contact rule, it is going to hurt you It is going to hurt you kapag hindi mo siya alam gamitin ng tama. So when it goes wrong, talagang magiging miserable yan, relasyon nyo. Anyways, ako lagi kong recommended talaga is no contact. Wala nang iba. The best talaga no contact rule. Ang problema lang sa pagiging the best ng no contact rule, kahit naman gaano pa ka the best yan, kung hindi nyo magagamit ng tama, wala din. Kaya ask me for that specific advice kung kailangan ba talagang gamitin ang no contact or not yet. Baka kasi may times na hindi nyo kailangan nyo. Siyempre, paano nyo malalaman yan? Talk to experts, siyempre. So, pa-schedule kayo sa page ko para malaman nyo yan. Pero pag-usapan natin ito ngayon. Senyalis na nami-miss ka na ng ex mo kahit hindi pa siya nagchat-chat or hindi pa siya nagre-reach out. Ang pinaka-senyalis niyan, number 1 is the Facebook post, Instagram post, Twitter account, or anything like SOCMED or social media account post. Kapag nagpo-post siya ng something like not about you but related sa inyong dalawa. Example, kumain kayo ng ice cream dati sa Dunkin' Donut. O kaya kumain na lang kayo ng Dunkin' Donut. Kunyari, kumain kayo ng Dunkin' Donut, dalawa. At yun yung first date nyo dati, nag-Dunkin' Donut kayo. And then makikita nyo sa FB, meron siyang post na about sa Dunkin' Donut. Okay? That's the point. Kapag nakikita mo, oh, Dunkin' Donut post, seems like kapareho niya ng post na may similarity to nung una kami nag-date. O kaya, example, nung mga kailang-ilang date nyo, or mga pinagsamahan nyo, nagkaroon kayo ng kasiyahan or katuwaan nung nanonood kayo ng movie. Example, isa sa mga movies na napanood nyo is Avengers. Yan. Ipopost niya yan, parang ganun, like that. Parang medyo yung mga pinagsamahan nyo dati. It shows na nami-miss ka niya, indirect, dun sa mga post niya na related dun sa pinagsamahan nyo noon. Yung mga activities noon. I'm not talking about Donut and Avengers. Of course, I'm talking about general things. So, kailangan maging maalam ka kung ano ba pinagsamahan nyo noon at kung ano yung pinost niya about dun sa pinagsamahan nyo dati. Number 2, nababalitaan mong she or he talks about you. I'm not talking about the toxicity na pinag-uusapan, yung galit niya sa'yo, yung muwi niya sa'yo, yung mga kasalanan mo. I think it's enough na malaman mo, example, from his friend mo din, like, uy, nung nakaraan, kinakamusta ka sa akin ni ganyan Uy, nung nakaraan, kinakamusta ka sa akin nung ex mo, kamusta ka na daw. Yan. Kapag nababalitaan nyo na nangangamusta siya, indirectly, na gusto niyang curious siya sa life nyo, at nababalitaan nyo yun sa ibang tao, kahit sino man tao, specifically, kahit sino pang tao, kung nababalitaan nyo na pag-uusapan ka pa rin niya, natatapik ka pa rin niya, it simply means na nami-miss ka niya, lalo na kapag yung term is kinakamusta ka niya, ano daw ang ginagawa mo, it's like a little bit na medyo curious siya about your life. And that's the point. May tendency na nami-miss ka niya doon in a very indirect way. So, kahit hindi siya nagchat-chat sa'yo, meron pa rin chance na nami-miss ka niya. And para sa akin kasi, ang point lang nito is, huwag mong hayaan na mawala yung chances na yun. Kaya kung sakaling nami-miss ka talaga niya, ituloy mo na lang ang no contact. Magre-reach out din yan eventually. Pero syempre, aanhin mong makita na nami-miss ka niya kung hindi naman siya makikipagbalikan. It's useless and nonsense pa rin pagdating sa'yo. Pero gaya ng lagi kong nire-recommend sa inyo, huwag nyo na masyadong hintayin yan. Kung kailangan nyo na mag-move on na kayo. Huwag nyo na ubusin yung panahon nyo sa kaka-check ng FB, kaka-stalk. Yeah, that's a waste of time. Ganun lang kasimple. Hindi nyo naman kailangan masyadong ma-addict sa sitwasyon na to. Ngayon, pinapakita ko lang dito yung dalawang reasons kung paano niya kayo nami-miss. At ito yung mga pinaka-senyales na yun na kailangan nyo ring malaman
for your advantage. It will give you confidence, and kapag nabigyan ka ng confidence, of course, instead na maging clingy ka tsaka maging excited ka, mas maganda siguro ituloy mo na lang ang no contact rule. Ngayon, kung nako-confuse ka sa mga ibang posts niya, you can ask me naman, personal, sa page namin. So, yeah. And I offered a new program para sa lahat na tinatawag dito na CBT or Cognitive Behavioral Therapy. Para sa lahat ng mga needs maka-move on at needs mag-improve ang attraction. Ino-offer ko itong Cognitive Behavioral Therapy as a part of the session kung paano natin magagawa to. Mga programs to kung paano mag-move on. So just give us a message, baka interested kayo doon. So meron tayong psychotherapy. Huwag kayong mag-alala, hindi porket sina-psychotherapy kayo, baliw kayo. No. Do not think about that. Psychotherapy means psychological therapy from that specific breakup na nangyari. At lahat naman ng pinag-uusapan doon sa page, sa one-on-one coaching is private at hindi rin naman lalabas. Wala rin naman reason para mahiya kayo. So yeah, I'm marketing it right now. Baka gusto nyong i-take yung CBT program. Anyways, so yan lang ngayon. Thanks for watching.